Ang kwentong ito ay pinamagatang bisita. Ako si Javi. Itong ikukwento ko sa inyo ngayon, nangyari 5 buwan nang nakararaan. Mag-isa ako sa bahay nung araw na iyon. 6:45 p.m. Hindi man lang ako sinabihan ni na mama kung saan sila pupunta. Nagising ako na ako na lang ang tao sa bahay. Wala akong natanggap na text o chat man lang mula sa isa sa kanila. Ni sulat nga, wala silang iniwan sa akin. Kaya wala akong kaide-ideya kung gumala ba sila o bumisita sa isa sa mga kapatid ng mama ko. Nakakainis talaga. Bumangon ako mula sa pagkakahiga at pumunta ng kusina. Bubuksan ko na sana ang ref nang biglang bumukas ang bintana sa may sala. Napakunot ang noo ko. Nakasara naman yun kanina, pero bakit biglang bumukas? Bigla akong kinabahan. Wala naman sigurong nakapasok na magnanakaw sa bahay habang tulog ako, hindi ba? Sana nga. Isinara ko na lang ang bintana at pagkasara ko, napalingon ako sa kusina nang ang ref naman nang bumukas. Doon ako kinilabutan. Hindi na tama itong nangyayari. Parang may mali. Parang may iba pa akong kasama dito sa bahay. Samantalang ako lang naman mag-isa dito ngayon. Mayroon ba kaming dumating na bisita kanina? Tanong ko sa sarili ko. Kahit na natatakot, lumapit pa rin ako sa ref at sinara yun. Nakahinga ako ng maluwag dahil akala ko'y wala na. Pero akala ko lang pala. Dahil nang paakyat na ako ng hagdan, ay may natumba naman na picture frame sa may sala. Tuluyan na ako natakot at tumakbo ako paakyat sa kwarto ko. At mabilis na nilak iyon. Hingal na hingal ako habang nakatitig sa pintuan na para bang naghihintay na may kumatok doon. Halos mapatalon ako sa takot nang ilang sandali pa ay may kumatok na sa pinto ng kwarto ko. Naging aligaga ako sa paghahanap na matataguan sa paligid hanggang sa mapagpasyahan kong magtago na lang sa ilalim ng kama. Pero kinuha ko muna ang cellphone ko upang i-text ang kaibigan kong si Nico. Hihingi ako sa kanya ng saklolo at papapuntahin ko siya sa bahay ngayon. Muntik na ako mapasigaw nang marinig kong may nagbukas ng pinto. Nanlaki ang mga mata ko. Paano yun nangyari kung nasa akin naman ang kaisa-isang susi ng kwarto ko? Hindi ko maintindihan. Makailang ulit na ako nagdasal sa isip ko habang pinakikinggan ng unti-unting pagbukas ng pinto. Maging ang mga yabag na kung sino mang tao na pumasok sa kwarto ko. Tanaw na tanaw ko mula sa pinagtataguan ko ang paa ng taong yun. Parang pamilyar nga sa akin ang sapatos na suot niya. Hindi ako makapaniwala. Sapatos ko kasi iyan. Siguradong sigurado ako na sapatos ko yun dahil si Papa ang kaisa-isang tao na nagregalo sa akin nun nung mag-14 na ako. Hindi ko lang maintindihan ngayon kung bakit suot-suot yun ang taong ito ngayon. Sino ba siya? Bigla ako na-curious na makilala siya. Gumapang ako palapit upang silipin saan ang taong yun nang bigla itong yumuko at magkatinginan kami. Sa sobrang gulat ko ay napasigaw ako at napalabas bigla ng kama. Tarantang-taranta ako na lumabas ng kwarto at hindi ko malaman kung saan ako pupunta. Dumiretso ako sa kwarto nila mama at nilak ang pinto. Tatawagan ko na sana si Nico nang biglang may kumatok sa pinto. Takot na takot ako. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko kanina. Parang hindi totoo. Nakita ko lang naman kasi ang sarili ko. Oo, seryoso. Nakita ko ang sarili ko. Duguan, madumi ang suot na puting t-shirt at magulo ang buhok. Hindi ko alam kung bakit pero nakaramdam ako ng takot ng mga sandaling yun. Ayoko naniniwala sa mga multo-multo na yan pero nung time na yun, kinilabutan talaga ako. Pakiramdam ko, malapit na ako mamatay. Tinawagan ko na si Nico at sumagot naman agad. Naalala ko bigla ang araw na iyon dahil dito sa sapatos na suot ko ngayon. Nakaupo ako ngayon sa labas ng bahay namin. Kakatapos ko lang mag-jogging at nagpapahinga muna ako. Basang-basa na nga ang puting t-shirt na suot ko sa mga sandaling ito. Hapon na ngayon kaya medyo dumidilim na ang paligid. Wala masyadong tao sa daan. Sasakyan, marami. Nasa tabi kasi ng kalsada ang bahay namin kaya ganun. Matapos kong inumin ang tubig sa tumbler ko ay binalik ko na ito agad sa bag ko. Papasok na sana ako ng bahay nang tawagin ako ni Nico sa kabilang kalsada. Nakangiti pa ito na parang may good news na sasabihin sa akin.
Tumingin muna ako kaliwa kanan bago tumawid. Wala pa man ako sa gitna ng kalsada, ay natanaw ko na ang isang magnanakaw na tumatakbo dala-dala ang bag ng isang ali. Nang mapadako ang tingin nito sa direksyon ko ay dalawang magkasunod na putok na baril ang pinakawalan niya. Nawala ako sa sarili pagkatapos nun. Parang biglang tumigil ang mundo ko, nang hina ang buong katawan ko. Naririnig ko ang boses ng kaibigan kong siniko ngunit hindi ito klaro. Lalapit na dapat siya sa akin ng isang humaharurot na sasakyan nang biglang sumulpot sa gilid ko at nabangga ako nito. Tumalsik ako at nagpagulong-gulong. Huli na nang malapitan ako ni Nico at makahingi siya ng saklolo. Unti-untian na ako nawawalan ng lakas. Ngayon, naiintindihan ko na ang tungkol sa pangyayari nung araw na iyon sa bahay. Ang kamatayan ko, ito na iyan, nangyayari na.